Hay nako, mga kababayan, paldong-paldo si Bato. Akalain nyo yun, sarap ng buhay ng mga relatives nitong si Senator Bato, mga kababayan, ginawang business ang Senado. Akalain nyo sa isang pahayag, mga kababayan, o sa isang balita na inilabas sa social media, ay talagang kalat na kalat, mga ka-GPnatics, na ipinapakita rito, hindi naman siguro paninira ito, na yung buong kamag-anakan ata ni Senator Bato, mga kababayan, ay sa Senado nagtatrabaho. Bakit? Kaya pala si Bato hindi natatakot, mga kababayan eh. Kaya pala sarap buhay eh. Kita nyo, mga ka-GPnatics ha. Sa kabila ng pagtatago ni Bato, ayan, tingnan na lang natin dito. Ma'am Mary Jane De Vera, shout out. Ayan mga kababayan. Mga kamag-anak ni Bato. Marian Cristel de la Rosa. Ayon ito sa Impact Leadership, hindi nanggaling sa atin ha. Mga kababayan, anak ni Bato, nagtatrabaho doon, Chief of Staff. Salary grade 30. Magkano ang sweldo ng salary grade 30, mga ka-GPnatics? Tingnan natin ha, kung gaano kalaki ng pera na napupunta dito sa mga to. Salary grade 30. Magkano? Mga kababayan, ayon dito, ang salary grade 30 sa Pilipinas base sa 2024-2025 schedules ay nasa bandang 196,199 hanggang 219,319. Mga ka-GPnatics. So, sabihin na lang natin ay 220 kada buwan, mga ka-GPnatics, paldo. Ang anak ni Bato, walang kahirap-hirap. Salary grade 30, 220,000 kada buwan, mga kababayan. Isa pang anak ni Bato, na ayon sa Impact Leadership, salary grade 26. Magkano naman to, salary grade 26? Merong 120,000. Malaki pa rin. Senator Bato. Sister niya, kapatid niya, is salary grade 22. Pamangkin niya, salary grade 25. Pamangkin ulit, salary grade 25. Mga kababayan, nephew, salary grade 13. Teka lang, mali ata ko Mali ka naman, GP. Teka lang. Tama nga ako, pamangkin nga. Niece. Kala ko mali na ako eh. Ayan di ba? Salary grade 25, salary grade 13, brother-in-law, salary grade 13, 23, Ronald Diambao, salary grade 13, salary grade 15, salary grade 15, sister-in-law, brother-in-law. Parang mga ka-GPnatics, no? Hindi na pag naging senador pala itong mga taong ito, naku po, yung pamilya nila no need na magtrabaho. Alam niyo ang kaibahan nito, syempre, mga kababayan, sa benepisyo napakalaki na makukuha na itong mga to. Government officials 'Di ba?
Kumbaga sa SSS, GSIS sila, mga ka-GP Natics. At hindi na nila kailangan pa na mamasukan. 'Di ba? Kasi ang amo nila yung si Bato. Oh. Walang kahirap-hirap yung pwesto. Hindi yun nila kailangan makipag-compete sa ibang tao, sa ibang larangan. Oh, diretso na dito. Abay, sarap ng buhay. Oh. Tanggalin na sila dapat, sabi ni Kat. Anak nga ni Arroyo, ambassador sa Austria ng takbuhan ng mga kriminal. Alam nyo mga ka-GP Natics, dapat sa totoo lang. Kasi nakikita natin na nagagamit talaga ito eh. Nagagamit talaga ng pamilya, no? Nagagamit talaga ng pamilya. Siyempre kung political dynasty, lalo na kung pag-usapang political dynasty, let's say, si Bato nandito sa Senado, tapos mayroon pa mga kamag-anak nandun naman sa ibang mga pwesto sa gobyerno, mga kababayan. Tapos yung mga staff niya, kamag-anak din. Di yung ibang mga tao, wala nang ano. Di ba, kumbaga, parang mga kababayan, no, hindi na makikipagkompetensya ang ibang tao sa kanila. Kasi alam natin, pamilya ang ipa-priority. Exactly, family business na talaga, Ma'am Elvira. Di ba? Family business. Ang pagkaraniwang manggagawa ay nakakapag-ambag ng buwis sa pampasweldo sa public servant. Pag hindi pumasok ng isang araw, kaltas agad. Si Bato, no show pero may sahod. Di ba? Mga kababayan. At hindi lang yun. Hindi lang si Bato yung hindi pumapasok sa trabaho, may sweldo. Mga kababayan, yung mga kamag-anak na lang eh. Isipin nyo mga ka-GP Natics. Di ba? Kumbaga para sa akin, nawawala na yung salitang competition. Nawawala na yung salitang competition. Bakit? Di ba tayo pag nag-a-apply ng trabaho, pag pangkaraniwang mamamayan kagaya natin? Di ba? Dumadaan tayo sa interview. 'Di ba? Merong preliminary, may final interview, merong kung ano-ano pa diyan. 'Di ba? Marami tayong dinadaanan. Napaka-unfair naman sa atin. Napaka-unfair kasi sa kanila mga kababayan, family. Oh, hindi napapahirapan 'yan. And just a snap of the finger, okay. Mga kababayan, ayusin nyo yung gamit nyo. Oh. Susunod, diyan ka na ha. Magtrabaho ka na dyan, samahan mo ako. Ito yung position mo. Kamag-anak, kaibigan, company. Kumbaga para sa akin mga kababayan, ang talagang nasasagasaan dito, yung pera natin. Kasi, kung hindi sila namimili ng pamilya, mga ka-GP Natics, mas maaring makapag-produce tayo ng mas maraming bills, mas maraming batas. Bakit kanyo? Pag mas competent yung mga tao na papasok sa larangan or position ng mga hawak na ito ng pamilya ni Bato, it could lead to more bills na pwede nating gawin. 'Di ba? Malay ba natin kung ito ba talagang mga taong to, they are all capable or mas may mga tao pa na more capable compare sa kanila? 'Di ba? Mga kababayan, kasi alam natin mas maraming abogado diyan eh na pwedeng lalong-lalo na yung mga fresh grads na abogado or sabihin natin mga abogado na talaga na alam natin na pwedeng mapunta sa mga posisyon na ito, na pwedeng makatulong ng malaki kila Senator Bato, mga kababayan, or doon sa mga senador natin para makapag-file ng napakaraming bills na pakikinabangan ng taong bayan. Ibig lumalabas kasi dito, yung pera ng taong bayan, 'di ba? Yung tax ng taong bayan, pinapasweldo lang sa mga kamag-anak ng mga hayop na 'to.
Di ba? Ang sarap ng buhay. Oh. Ayos lang yan kung company ng family. Tama ka doon, Sir Smokey. Hindi naman family business itong Senado eh. 'Di ba? Give chance to others. To those really competent. At talagang alam natin na makakatulong. Oh. Biruin nyo, ang mga Pilipino, marami dyan nahihirapan maghagilap ng trabaho, nakikipagsapalaran, 'di ba? Naglalakad, naghahanap ng trabaho dahil walang pang travel, walang pang commute, mga ka-GPnatic, samantalang sa kanila easy lang. Oh, baka naman may itinatago tulad ni Sarah, kaya yung kakilala ang mga ini-employ. And I know the fact, mga kababayan, it's not only the first time na makakita tayo na ganito. Marami pa dyan, mga politiko na alam natin, yung kanilang mga staff ay kapamilya rin nila. Kapamilya at kakilala. 'Di ba? Kita nyo, yung nangyari kay Robin Padilla. Wala naman akong pake kung karapat-dapat, ano? Yung isa, yung na-issue ng pagbibape na ang laman ay Mary Jane. 'Di ba? Kung kailan tumagal, saka nagsampa ng kasong mukong, mukhang naglinis muna ng katawan. Oh. Family first ha? Family first before outsiders ha, bato? Tindi mo. Sabi ni Sir Antonio, so much to say that being a congressman and senators assures their family of a living in these two houses or business establishment. Not all of them and others want to be even richer. Kaya siguro dapat na nating isara, no? Dapat nang i-abolish itong Senado, mga ka-GPnatics. Dahil wala na eh. Napupunta na lang dun sa imbis, sabi ko nga sa inyo, nabibigyan ng chance yung mga kababayan natin. 'Di ba? Napupunta lang dun sa mga tao because yung kanilang relative ay isang congressman, ay isang senador. 'Di ba? Ano 'yon? Nagmura ba ako? Mama Raliada, na nagmura ba ako? Hindi naman ata ako nagmura. Hindi naman ata ako nagmura. Grabe naman si Ma'am. Wala ako naalala nagmura ako ha. Wala ako naalala. Oo. Nagmura ba ako ngayon? Mamaya nga papakinggan ko, Ma'am Aurelia Dena. Mukhang di naman ako nagmura. Oo naman, kaya pilit nilang pinabababa si PBBM kasi nawawalan sila ng trabaho. Marcoleta, lahat ng staff niya, kamag-anakan niya. Naku po! Kaya pala kahit nagtatago si Bato, sabi nila, nagtatrabaho pa din. Mga kababayan, may signature pa. So, ito ay isang posible na pala na mangyari talaga. Dahil nga yung mga kamag-anak niya ay nandyan din, di ba Mama Sylvia Cabel? Na nandyan din mismo sa Senado. So, maaaring sila yung nakikipag-ugnayan, o sige, pirmahan mo to. Di ba? O padala mo sa akin ito. Kasi napaka-importante mga kababayan eh. Di ba? Sapat na para i-abolish kasi marami na silang nilabag, sabi ni Rica Micaela Bonita. Naku, haba. Ginagawa nilang gatasan ng pera ang Senado sa Kongreso. Correct! Mga kababayan, gatasan. 'Di ba? Pera ng taong bayan 'yan. Hinalal namin kayo para kayo ay gumawa ng batas. Pagsilbihan ng taong bayan, hindi. Pagsilbihan kayo ng pera ng taong bayan, mga animal. Baka job description ay family. I never heard you utter bad words. You are a decent vlogger, GP. Sabi ni Sir Antonio Andaya. Kita mo, Mama Aurelia Dena, hindi naman ako nagsalita ng utter words eh. Baka na... baka na ano mo lang.
Ha? Ikaw talaga, oh. Work from home daw, Boss GP. Oh. Sir JP, di ba bawal ang mga magkakamag-anak sa trabaho na magkasama? Hindi ko alam kung sa ibang kumpanya, bawal yon mga kababayan, pero minsan may exception. Pero dito sa Senado, Kongreso, I don't know. Di ba? Pero dapat mga kababayan, yung mga position na yan, ano yan? Chief of Staff, Director 2, Supervising Political Affairs, 'di ba? Supervising Legislative Staff, Officer 3. Yung mga position na yan, mga kababayan, tingin ko mas marami pang mga tao na mas deserve kaysa sa sarili mong pamilya. Total, sumasahod ka naman ng pera ng gobyerno, 'di ba? Ng tax ng taong bayan. Mga kababayan, yun na lang ang gastusin mo sa pamilya mo. Let your family find their suitable jobs for them. Di ba? Hayaan mong maghanap sila. Magbanat ng sarili nilang buto sa ibang industriya. Oh. Sabi ni Tokis, wow, totoong nepotism yan. Oh. Kaya ang mga nasa gobyerno, sila na lang dapat pantay-pantay ang hiring ng trabahong kamag-anak man. Dapat nasa tamang, sabi ni Ma'am Gemma Garais. Camarines, sorry. Oo. Dapat nasa tamang proseso ang pag-hire, meaning qualified talaga sila sa trabaho. Tulad ng mga civil service exam, isa yan. Kasi ang nangyayari kapag nakaupo ang isa, dala lahat ng kamag-anak sa trabaho. Yun ang nagiging problema. Kahit hindi capable. 'Di ba? Kahit hindi capable, basta na lang mga kababayan, ang gagawin nila ay ipapasok dun sa trabaho. Bibit-bitin. Naku. Wala na. Walang delikadesa si Bato, kahit sino na lang dyan, binasok sa gobyerno. Yung anak ni Bato, pwedeng magtrabaho sa palamunin. Hindi po ba? Diyos mio, Marimar. Sabi nung isang kababayan natin dito, John Bayarong, parang John Bayaran ah. Normal naman yan kasi confidential appointment yan. Hindi yan regular staffing ng Senate. May intriga lang kayo. Right niya yan as senator and allowed by rules of the Senate. No big deal. Okay. Well, may point ka dito. May point ka dito na discretion ito ng senador. Pero mga kababayan, alam nyo naman po siguro ang word na tinatawag na delikadesa. Di ba? Mahiya naman kayo, mga julol. Oh. Ayun, yung julul. 'Di ba? Mahiya naman kayo, Senator Bato. Magkaroon naman kayo ng delikadesa. Oh. Kasi nakakahiya naman eh. Isa lang ang binoto. 'Di ba? Kaya ka nga nanalo. Oh, tapos kaakibat pala ng pagboto sa'yo, buong angkan mo kasama palalamunin ng taong bayan. Sabi ni Sir Antonio, ado dagita nga politiko GP, puyot. Yeah, G puyot. Pwede rin sa PMA, pahinga muna anak. Training na lang nila kahit walang... Ito nga ang problema, Ma'am Marilyn Ortegero. Nagiging training nila ito, pagdating ng panahon, magiging mga politiko rin. Di ba? Magiging politiko lang din. Oy, JP, napaka-selective mo naman. Sasabihin ng iba dyan, bakit si Sandro Marcos dati nagtatrabaho bilang staff nitong si Speaker Martin Romualdez?
Sasabihin nila nung hindi pa siya kongresista. Mga kababayan, good point. May point sila doon. Okay? Sige, bibigyan ko sila ng pagkakataon na i-bash ako. Ha? Ano pa ang bukod doon sa point nila na si Sandro Marcos ay nagte-training noon, mga kababayan? Kasi si Sandro Marcos, ayon sa aking balita, sana totoo, para hindi ako mapahiya. Nung time na yon na nagtatrabaho siya kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ay hindi naman ito bayad. Okay? Hindi ito bayad nung nagtatrabaho siya doon. So, mga kababayan, nagdi-training lang talaga siya na para siya po ay talagang matuto sa mga gawain. Until such time na talagang hinog na si Sandro Marcos at yun na nga po, tumakbo na siya bilang kongresista. 'Di ba? 'Yun ang pagkakaalam ko, ha. Hindi siya bayad, hindi katulad nito, nakitang-kita may salary grade. May posisyon. Si Sandro Marcos noon, mga kababayan, ay voluntary staff ni Speaker Martin Romualdez. Yun ang pinagkaiba. Kaya wag niyong sabihin at ikumpara yung mga Marcos doon sa mga bulok niyong utak. Sabi ni Raymond, it's like a winning the lottery every year while being a senator, present or absent man siya. This is also applies to others in Congress and the LGUs. Ganyan kawalang hiya ang politics sa Pinas. Kaya hindi po umaasenso ang Pilipinas eh. 'Di ba? Mas sabi ko nga sa inyo, mas maraming competent people na maaring humawak ng mga posisyon na 'yan. O kaya nga nag-aaral yung mga tao eh. Para makipagkompetensya sa posisyon. Hindi yung parang ang nangyayari kasi pribilehiyo. Mga ka-GPnatics, pribilehiyo sa kamag-anak kapag naupo sa pwesto ang kamag-anak nila. Sila ay bit-bit talaga. 'Di ba? Oo, totoo may discretion and trust pero wag naman buong opisina. Tama. Oo. Anak ng tinapa. Okay, so iwanan na natin yan si Senator Bato. Mapapasana all na lang kami, Senator Bato. Sana all. 'Di ba? Yung iba naghihirap. Yung iba, mga kababayan, nakikipagsapalaran, minumura ng mga amo, para sa kakapurit na sweldo. Totoo yan. Kami, sa totoo lang, mga kababayan, when I was a call center agent, di ba? Walang hiya na yan. Talagang, nung una, pag namumura ako ng customer, mga GPnatics, talagang medyo maramdamin pa naman ako, iniiyak-iyak ko pa yun eh. Oo. Pero nung sabi kong ganun, okay na siguro to kasi English naman ng mura, 'di ba? Kaysa naman kapwa mo Pilipino ang magbura sa iyo, masakit kasi pag piniay ka, ramdam mo talaga. Ganun talaga. Pero kapag nung tumagal-tagal na ako, mga ka-GPnatics, nung ako ay naging tenure na, maabot na ako ng 5 years onwards, wala na, tinatawanan ko na lang yung mura nila, pero namumura ka pa rin, di ba? Kumikita ka, kapalit ng mura. Dito kay Bato, ikaw ang mapapamura eh. Di ba? Ikaw na lang mapapasabi, sana all. Oh. Nakakarinig ka ba ng pautang 5 mo? Wala, hindi. Kasi most likely, ang mga kausap ko naman, bibihira ako makakausap ng Pinoy. At saka kapag Pinoy ang kausap namin, ang gusto kasi ng mga Pilipino, Tagalog eh. Kasi international account. Gusto magsalita ko ng Tagalog, bawal naman. Diba? Kaya, sabi ko gano'n nung, wala na, parang naging, na lang, tawag dito. Yung mga mura ng mga foreigner, wala na yun. Hindi ko na dinadamdam yun. Tinatawanan ko na lang yun. Gumaganon pa nga ako sa camera, oh.
Ay, sa camera. Sa ano, habang kausap ko sila, di naman lang nila ako nakikita eh. Ginaganon ko na lang sila, oh. Oh. O, kita mo si Ma'am Aurelia Adena. Lalong-lalo na pala yung mga nasa abroad, mga kababayan. Kita nyo, nakikipagsabalaran kayo sa abroad, di ba? Nung nag-apply kayo dyan, katakot-takot na mga requirements, katakot-takot na mga kababayan, kung ano-ano mga dokumento, katakot-takot kung saan kayo pinapupunta, magpapa-medical pa kayo, di ba? Lahat-lahat yun, dumadaan pa kayo, mayroong mga patuwad-tuwad pa dyan, di ba? Oh, pinapatuwad pa kayo, yung minsan yung mga lalaki, yung balls nila, ginaganyan pa, kung mayroong merong luslos. Eto mga to, wala eh. Oh, come with me. Oh, Filipino will pay you a lot. Oo nga, yun nga yung inisip ko eh, at least mura. Social yung mura nila. At malaking pera. Lalo yung ang karaniwan naman nagmumura dyan, mga kababayan, yung mga black. Yung Black American, grabe yun magmura. Tapos, napakabilis pa, parang si Chris Tucker. Pag gano'ng kausap ko, puta, yung, yung ulo ko na nababangag eh. Lalo na nung time na nasanay din kasi ako, guys. Ang maganda kasi sa training ko nung nag-call center ako, nagbibenta kami nung kinukwento ko sa inyo, extreme surge, yung pangpalaki ng lalaki. Long stamina, di ba? Erection, yun, extreme surge ang tawag. Lahat ng mga nakakausap ko doon halos black. So nasanay na ako no. So paglipat ko ng kumpanya, mga kababayan, wala nang iyak, wala nang maramdaming wala na yun sa akin. Hindi na ako naging maramdamin. Sabi ko sa sarili ko, ginusto ko to eh. Di ba? Oh, kaya naging magaling ako na sales agent noon. Talagang buibenta ko palagi, minimum 20 sa isang araw, ganun. Ang bastos ko? Francis, bastos ako? Umiiyak pa raw noon sa work si Ma'am Marilyn Ortiguero. Hindi ako bastos, kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung extreme search, yung yun talaga yung binibenta namin eh. Alam nga naman eh, sinungaling ko. Totoo naman yun ang binibenta namin dati. Yun yung first company namin. Yung, alam nyo yung Viagra, di ba yun? Counterpart nun, Cialis, ganun. Yun yung mga binibenta namin. Oo. Expression ng itim yung pagmumura, hindi ka nila minumura kasama sa sentence yun, yung sa uli. Oo. Comment with the sense and a comedian put into one. Nyajay. Ituloy mo, Lipisti, para lalong malaman ng tao ang iyong scam. Ayun. Hindi, siguro hindi naabutan ni Francis yung baka sinasabi niya na misinterpret lang niya yung sinasabi ko. Okay, so next.